'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to
Amen. God first morning po sa lahat mga kapatid. Oh, I want to know you more, no? Kailangan natin yan para kailangan natin na makilala ng lubusan ng Panginoon para ating mapaglabanan yung nakamamatay, nakabanalan ng pagiging makasarili. Ano po, yan yung lesson kahapon. So, ayan, tayo ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. Tayo muling nakabalik sa devotional. Ako ay medyo okay na. Kahapon ay halos maghapon akong tulog. Nagbabawi ng lakas. Ngayon medyo inuubo pa rin pero nakakabangon naman po. Kaya tayo magpapatuloy. Good morning po dyan sa mga nasa live ngayon. Si Sister Nimpa, si Ate Revi, Sister Wilma, Sister Vicky, Sister Belinda, Sister Teresita at si Sister Shirley. Yung iba nasa background, iba papasok pa lamang. At kayo ay welcome muli sa ating devotional. Magpapatuloy, nais nung panoorin natin yung reflection nila doon sa CLPM. Tayo matuto pang muli. Mas marami pa tayo marinig na experience at mga kanilang mga natutunan at mga naranasan. Teka lang, i-approve pa nila ito. Ayan. Okay. Sarili at pag-iimbot. Bilang pagtatapos ng chapter na ito, balikan natin mga kapatid ang linyang ito na napili kahapon sa ating pong reading. Ito po yun mga kapatid. Maganda pong ating pong balikan. Tanawin po natin uli itong pagbasa na ating pong narinig kahapon. At nais ko pong itong basahin para sa inyo, no? Dito ho natin paikutin ang ating pong maaaring kukomment, maaaring mga commentary or insight, spiritual insight na galing po sa inyo. Si Kristo ang ating halimbawa. Ganun ho niya sinimulan ang statement, si Kristo ang ating halimbawa. Halimbawa po ng ano? Halimbawa po ng paglaban sa pagiging makasarili. Yung halimbawa ng pagbibigay, halimbawa ng self-sacrifice, halimbawa ng sakripisyo, yung pagtanggi sa sarili, no? Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang isang sakripisyo para sa atin. At hinihingi niya sa atin na ibigay ang ating buhay bilang sakripisyo para sa iba. Siya po ang halimbawa niyan, mga kapatid. Sa ganitong paraan, maaari nating itakwil ang kasakiman na patuloy na ipinapasok ni Satanas sa ating mga puso. Ang kasakiman na ito ay kamatayan sa lahat ng kabanalan at maaari lamang itong mapaglabanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Yan po, ang ganda po ng linyang yon. Maaari lamang itong mapaglabanan, yung kasakiman at pag-ibig sa sarili o yung pong self-centeredness, selfishness, covetousness, ay maaari lamang itong mapaglabanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi papayagan ni Kristo ang isang makasariling tao na makapasok sa mga looban ng langit o the court of heaven. Walang taong sakim ang makakatawid sa mga pintuang perlas sapagkat ang lahat ng kasakiman ay pagsamba sa Diyos, Diyosan. Mga kapatid, binigyan po uli ng diin yung salitang pagsamba sa Diyos, Diyosan, ang pagiging kubetos. Ulit po yung binanggit ni Apostol Pablo sa Colosas 3:5 at unang Timoteo 6:10, mga kapatid. Ang pag-ibig sa kayamanan at sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan at maraming mga tao ang nasinsay dahil dito sila ay naging kubetos o maibigin sa material na bagay. At ang tiwala
ay kanila pong naipakita sa kayamanan, hindi sa Diyos. Kaya ang sabing ganoon ni Propeta Isayas, kung di ako nagkakamali, ay 17:5 hanggang 7. Sinasabi po ni Propeta Isayas na sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa laman. Kasama na po dyan, yun pong material na bagay, nagtitiwala sa material na bagay. Kung maalala nyo mga kapatid, yun pong lalaking mayaman, naalala nyo po siya, no? Yung the rich young ruler, doon po sa Pastor June, doon po Opo. sa Luke chapter 18, meron din po sa Matthew chapter 19 at sa Mark chapter 10, kung di ako nagkakamali. Ay meron pong isang lalaking mayaman, kabataang mayaman, rich young ruler ang lumapit sa ating Panginoon, di ba? Siya po ay ayon sa commentary, Bible commentary, siya po ay leader ng synagogue. Nagsasanay siyang maging Pariseo, rich young ruler. Ay lumapit siya sa Panginoon at sinabi sa kanya, Panginoon, Guro, ano ang mabuti kong gagawin upang ako'y makapasok sa kaharian ng langit? Interesado po siyang pumasok sa kaharian ng langit. Yung sinasabi pong perlas na pinto, yung kaharian ng langit. Interesado po talaga siya mga kapatid. And he is very sincere. Kagaya po natin, sincere po tayo. Na gusto talaga nating makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Diba? Tayo po ay interesado. At sa tanong po niya ay sineryoso ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sinasabi mong ako'y mabuti, pero isa lang ang mabuti, ang Diyos. Sabi niya gano'n. So, tinawag niyang guro si Jesus at sinabi niya na ano ang aking gagawin? Ano kung makapapasok sa pearly gates sa kingdom of heaven? Ang sagot ni Jesus ay, tinawag mo akong matuwid o mabuti, pero isa lang ang mabuti, ang Diyos. So, ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, gusto mo makapasok sa kaharian ng langit, pero hindi naman ako ang kinikilala mong Diyos. May iba kang Diyos. Kapatid, nakita niyo yung pong istorya, no? Ang Diyos niya ay yung kanyang kayamanan. Bakit? Ito po. Ang sabi ng Panginoon, para subukin yon ng Panginoon sa larawang iyon ng istorya, sinabi ng Panginoon sa kanya, sundin mo ang kautusan. Sundin mo ang kautusan. Galang mo ang iyong ama, ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. At ang sabi po doon sa Matthew ay, ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, alam natin yon. Tayo mga Adventist, alam natin yon na ang kautusan ay nahahati sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung binabanggit ni Sister White dito sa kanyang porsyon ng text na kanyang sinabi. Ang sabing ganon, maaari lamang itong mapaglawanan, yung pong kasakiman. Ang kasakiman na ito ay kamatayan sa lahat ng kabanalan. At maaari lamang itong mapaglabanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. So ang sabi ng Panginoon ay, balikan mo yung kautusan. Ang kautusan ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa. Sabi nga nung kabataan ay, nasunod ko na po itong lahat buhat pa ng aking pagkabata. Pero anong sabi ng kabataan? Panginoon, o Guro, ano pa po ang kulang sa akin? Ano pa po ang kulang sa akin? Ayan na, lumabas na po yung issue nang hindi talaga siya maliligtas. Alam niyo mga kapatid, ang issue, ang sabi ng Panginoon sa kanya, o sige, gusto mo talagang makapasok sa kaharian ng langit, humayo ka, ibenta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa lahat ng mga dukha na mahal ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng istorya? Ang lalaki po ay
tumalikod ng matamlay at malungkot. Sapagkat ang sabi ng Biblia, siya ay tunay na maraming kayamanan. Tunay na maraming kayamanan. At nung makita ito ni Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, napakahirap sa mga taong mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang kasunod-tunan mga kapatid ay sinabi po ng Panginoon, sa tao ito'y hindi mangyayari, subalit sa Diyos ito'y mangyayari. So hindi talaga natin po kayang labanan ang selfishness and covetousness mga kapatid. Tandaan po natin yan. Sinabi na po ni Jesus, imposible sa inyo na magawang labanan ang kasakiman na nakamamatay ng lahat ng kabanalan. Pero sa Diyos, ito'y mangyayari. Pero kung hindi natin tinatanggap si Jesus na prioridad sa ating buhay, mahihirapan nating labanan ang kamatayan na ito ng kasakiman na pumapatay ng lahat ng kabanalan. Ang kabiguan ng lalaking ito, nakilalanin si Jesus na kanyang Diyos, yun ang naging dahilan ng pagbagsak niya sa covetousness and selfishness. Alam niyo mga kapatid, meron hong sinadya si Jesus na hindi pong isama sa description ng listahan ng kanyang 10 utos. Mapapansin po niyo doon, meron po siyang hayag na hindi binanggit sapagkat doon po nagkasala ang lalaking ito. Ang tanong ng lalaki, Panginoon o Guro, ano pa ang kulang sa akin? Okay? At ang hindi binanggit ni Jesus sa lalaking ito na pagkukulang niya ay yung pong ika-10 utos. Balikan po ninyo yung inyong Bible. Yun po ang hindi binanggit ni Jesus. Lahat binanggit niya sa 10 utos. Ang lalaking ito ay Hudyo, hindi niya binanggit ang Sabat. Pero yun ay pag-ibig sa Diyos. Sinamarize niya ang pag-ibig sa kapwa. Ano niyo mga kapatid? Ang hindi niya binanggit, yung ika-10 utos. Sapagkat ang 10 utos ay nagsasabing, huwag kang mag-iimbot. Sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o isang klase ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. So ang lalaki pong ito nung kanyang piliin na talikuran si Jesus at magtiwala sa kanyang sariling kayamanan at kakayanan, nahulog po siya sa kasalanan ng pag-iimbot. Nahulog siya sa kakulangan ng pagsunod sa ika-10 utos. Number 2, ang kanyang pagtalikod sa mga dukha ay paglabag sa utos na mahalin ang kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Number 3, ang langit at ang higit niyang pag-ibig sa kanyang kayamanan ay lumabis pa kaysa pag-ibig niya sa Diyos. Nahulog siya sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa kanyang puso. Mga kapatid, mabigat po itong storyang ito kung naiintindihan lang po natin. Ito po ang lundo ng lahat. Nais ko po sa inyong share ang aking screen. Ito ang tunay na naging kasalanan ng lalaking ito. Ang sabi po sa version ni Mark chapter 10:24, Jesus said to his disciples, "Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God." Hindi po ang naging issue ng lalaki ay ang kanyang kayamanan. Hindi masamang magkaman ng maraming kayamanan. Ang naging isyung malaki sa puso ng lalaki, higit niyang pinagtiwalaan ang kanyang kayamanan kaysa dapat siyang magtiwala kay Jesus. Ang kabiguan niyang tanggapin si Jesus na kanyang Diyos at tagapagligtas, yun ang nagbunsod sa kanyang hindi magamot ang selfishness and covetousness. So mga kapatid, sinabi na po sa atin ng sulat ni Sister White at ng Bible na itong kasalanan ito ang pumapatay sa lahat ng kabanalan. Sana po ito'y ating mapaglabanan at mapapaglabanan lamang natin ito ayon sa sinabi po ng payo ng propetisa natin
na mahalin ng higit ang Diyos at ang ating kapwa. Pagpalain tayo ng Panginoon. God first morning. Salamat po sa ating pong minamahal na Pangulo sa kanyang pong pagdidiin sa ating pong topic po kahapon. No? Tunay nga naman mga kapatid na tayo po ay minomotivate ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang bagay, yung pag-ibig natin sa Kanya at yung pag-ibig natin sa kapwa. Kaya malinaw po mga kapatid yung ating pong mensahe na idinidiin, na tayo po ay magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa at ganoon din sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging makasarili. Meron pong binanggit po dito, si Brother Carl Ana Estrada sa ating pong Facebook Live. Nag-comment po siya, sabi niya, kung hindi pangunahan si Kristo o ni Kristo ang ating buhay, ay hindi mapapanagumpayan ang pagkamakasarili at kasakiman. Yan, totoo po yon. Thank you po, Brother Carl. Ito po yung kanyang na-share sa comment box dito po sa ating Facebook Live. Okay, sa bahaging ito, meron pa po ba tayo mga kapatid na nais mag-share ng kanila pong reflection related po doon po sa ating tinalakay po kahapon? Kung sabi po ni Sister Tess de la Peña, sabi niya, only the Holy Spirit can transform us to be generous and charitable. Ayan. Thank you po, Sister Tess, sa inyo pong short reflection dito po sa ating pong Facebook Live. Okay po mga kapatid, meron pa po bang nais mag-share sa umagang ito? Opo. Nagtungan ko yung okay. Panganib po talaga kasi ito kaya gusto ko bibigyan ito ng diin. Naalaala niyo po yung quotation natin sa Counsels on Stewardship, page 19. At meron din po yan siya sa page 14. Sabi po doon sa ating unang pinag-aralan, lalo na sa ating pong presentation ng first 10 days, nang sabi po doon, the spirit of heaven is liberality. Ano po yung liberality? Ating pong nabigyan ng definition po yun mga kapatid na saktong-sakto sa karakter ng Panginoon. Liberality is giving freely and abundantly. Okay, giving freely and abundantly. Actually, sa definition po ay giving good things to others freely and abundantly. But selfishness is the spirit of Satan. Yun pong kapatid na salita noon, ugali noon ay covetousness o pag-iimbot. Mga bagay na hindi sa iyo ay iimbutin. Bakit po naging ugali ni Satanas yun? Ano pong sabi ng Bible? Sa aklat ng Isaias, sinabi na po ito sa atin nung ating pong pastor ng ministerial secretary, si Pastor Laudi. Isang text po ito sa Bible, sa Ezekiel at saka sa Isaias. Ang sabi po doon, inimbot ni Satanas ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi na po yan ni Pastor Joey, binigyan pong diin ni Pastor Joey sa kanyang isa sa mga reflections, maybe kahapon ata yan, na ang pagmamahal sa kapangyarihan ng luklukan ng trono ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Covetous, mga kapatid. Mahilig sa tungkulin na naka-highlight ang ating sarili. Ayaw natin bitiwan. Pagka naaalis na sa tungkulin, nagagalit, tatampo. Wala kayong mararating pag hindi ako elder nyo. Wala kayong mararating pag hindi ako ang naging treasurer nyo. Mga kapatid, yan ay isang ugali ng kaaway. Luciferic syndrome. Yung puro I, me, and mine. Kung hindi dahil sa akin, ako nagpagawa niyan, ako ang nag-donate. Kinakailangan nakasulat ang pangalan pagka nagbibigay. Mga kapatid, yan po ay mga uri ng mga ugaling makasarili at kubetos. So hindi lang po yan tungkol sa material. Tungkol din po yan sa kapangyarihan, sabi nga po ni Pastor Joey.
So mga kapatid, this is a very dangerous character. It will kill us all, spiritually and maybe physically. So let us live today. Let us live today. Let us live today with Christ. Because Christ said, sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer lives, but Jesus Christ lives in me. Mga kapatid, Jesus Christ is now living in us, not ourselves. So let us love the Lord more than anything else and also love our fellow human beings. Because this is the only way we can kill covetousness and selfishness. Only by God's grace. Only by God's grace. Amen. 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 Napakaganda po mga kapatid. Ano ho ang ating pong mga makukuha doon sa ating lesson. Talaga pong ito ay napakayaman na napakahalagang patuloy po nating palubugin sa ating mga puso. At syempre, pagkatapos itong ma-motivate sa ating mga puso ay napakahalaga din na tayo po ay magsisilbing daan, daluyan ng pagpapala para sa iba. Ma-share po natin yung mga kagandahang bahagi ng aral na ito upang dumami pa po ang mga generous sa harapan ng ating Panginoon. At ang gawain ay patuloy pong lalago, uusbong at sabi nga, hindi magkagayon tayo po ay sama-samang uuwi na doon po sa langit. Okay po? Meron pa po bang gustong magbahagi mga kapatid ng kanya pong personal na karanasan sa bahagi ng ating pong tinalakay kahapon o kung hindi man kahapon, kahit po ng mga sumunod na mga panahon. Kung kayo po ay nais magbahagi, ano po, ay mag-share lamang po. Taas lamang po ang inyo pong kamay at bibigyan daan po natin. Kay si Sister Net Lazaro ay meron pong binabanggit sa ating pong platform. Sabi niya, napakaliwanag na ng pagbibigay nang binanggit ni Pastor Jerry yung reflection. Sabi niya, salamat. Ang tanging sagot natin dito ay ating isuko ang buong puso natin, isip at kaluluwa nang sa gayon ang pagkamakasarili ay mawala sa atin. Let us put ourselves under Christ and put Him first and ourselves last. Amen. Thank you very much po, Sister Net, sa inyo pong pag-share. Amen. Ang inyo pong kaisipan doon po sa bahagi ng ating pong pag-aaral na tinalakay. At ang sabi pa rin po ang share po ni Sister Lilian Lazaro, ang sabi niya, kung atin lamang lubusang makikita at madarama ang sakit o ang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin, iniwan niya ang langit, ay magagawa nating maalis ang pagiging makasarili at pag-iimbot. Amen. Tunay po. Thank you po, Sister Lilian Lazaro. Kung ang Panginoon nga naman ay iniwan po niya yung langit na isang karilagan at kasakdalan sa Kanya bilang Diyos, naiwan niya pong iwan ang langit para sa atin upang maipadama niya yung Kanya pong pagiging liberality, mga kapatid, ay ginawa po niya yun. Kaya yun din ang nais niyang i-motivate sa ating pong mga puso. Napakasarap pong alalahanin ng mga bagay na ito, mga kapatid ko, na patuloy po nating pagbulay-bulayan sa ating mga buhay. Samantalang tayo po ay nag-aantay sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, ay napakahalaga din po na maihanda po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Ang ating pong Sabbath School Director ay nagtaas po ng kamay, meron po siyang nais ibahagi. Go ahead po, Pastor Ernie. Happy God first morning po sa lahat. Akala po natin na ang Diyos-Diyosan ay yun lamang mga ribulto. O sinasebos na pong utos. Dito po natin malalaman na ang Diyos-Diyosan ay yung hindi lamang ribulto kundi kasakiman. Amen. Kaya sabi po ng Panginoon, huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung
ang kasakiman ang siyang nangunguna sa ating buhay. Meron po tayong Diyos-Diyosan na ating daldala. Kaya mahalaga po mga minamahal ko mga kapatid na yung ating buhay ay patuloy po nating isurrender sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin ito isurrender, kahit po tayo mabinyagan ng ilang beses, ngunit kapag yung Diyos-Diyosan, yung kasakiman ay hindi nawawala sa atin, useless po mga minamahal ko mga kapatid. Kaya we need the help of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit to overcome selfishness and covetousness in our life. At kapag ito'y mangyayari, unang-unang mabibless yung ating sarili. Sapagkat tayo binago ng ating Panginoong Hesus at mawawala sa atin ang pag-iimbot. Alam niyo po, kapag po tayo nag-iimbot, ito isang kaisipan na akala po natin mabuti. Akala po natin ay makatutulong sa atin. Ngunit ito pala ay makapagdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya ating pong ipanalangin sa araw-araw, Lord, tulungan niyo po ako na huwag mapag-imbot. Tulungan niyo po ako na maging makasarili sapagkat nais ko po na mamuhay na katulad mo. Katulad ng inyong likas na mapagbigay, mapagpakumbaba, mapagpatawad. At kung ito'y mangyayari mga minamahal kong mga kapatid sa buong Central Luzon Province's mission, Amen. ating mission ay lalong uunlad, lalong susulong sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Napakaganda po mga kapatid na ating pong pagbulay-bulayan ng mga salitang ito. Yun. Last na lang ako, pwede? Yes po, mahal po namin Pangulo. Sige po. Bago natin iwanan itong chapter 3, talagang ito talaga yung challenge ng malaki. No? Mga kapatid, inuulit-ulit kasi ito ni Sister White. Hirap kasi itong bitiwan mga kapatid eh. Marami sa atin ang naghangad nito, yung material na bagay. At maraming beses po, 2/3 mga kapatid dito, 2/3, more than 2,000 plus, 2,300, 2/3 ng mga sayings ni Jesus and teachings, hindi natin naiiwasan, talagang tinatalakay po yung possessions, wealth, or money. You read the teachings of Jesus, 2/3 ng kanyang mga sinasabi ay mayroon pong tema ng tungkol sa material, tungkol sa possession, wealth, and money. And the other verses in the Bible also, especially in Job chapter 38, kung sa ginto at pilak ako'y nagtitiwala ng higit, ito'y magiging kasalanan sa akin. Yun po yung sinasabi po ni Job. So mga kapatid, sinasabi po ni Sister White dito na kapag ito ay hindi natin naisuko, maraming bagay hindi natin kayang isuko. Pag hindi natin naisuko itong mga bagay na ito na pinagnanasaan natin, magkaroon tayo, sinasabi ko sa iyo mga kapatid, hindi po masama ito. Masama po dito yung ilagak natin ng sobra ang tiwala natin dito sa pera, wealth, and possessions. Yun po ang masama, yung binasa na ho natin kanina, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, sa huling kapanahunan, ito rin ho ang kikitil sa ating spiritualidad. Marami sa atin ay hindi sasama sa Panginoon dahil po ayaw bumitiw sa bagay na ito. Mapapansin po ninyo, siguro hindi ko alam kung ilan sa atin, kasama po ako, yung naghahangad na dumating pa kaya ako sa punto na maibenta ko ang lahat para ma-facilitate sa gawain ng Panginoon, kagaya ng Acts chapter 2, chapter 4, and chapter 5 sa early Christian church nang ibinuhos ang banal na Espiritu. Sapagkat mga kapatid, napaka-awkward at ba? Sabi ko sa Tagalog yung awkward. Parang hindi ho tama. Hindi lapat. No? Awkward. Sasabihin natin na, Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo ang aking buong sarili. Binibigay ko po sa inyo. Pero nung nananawagan po tayong ibigay sa Panginoon una
10% or more, meron pong nagrereklamo. Maraming tanong, maraming kumukulot ang kilay, at parang tinutuya pa yung mga nagpupromote na give to Jesus first, the first fruits of our income, tithes, and COP 10% or more. Pero nagsasabi silang, Lord, I give my life to you. Yun yung 10% or more, di maibigay. Ibibigay po yung buong buhay. Yung 10% or more na nireklamo, sasabihin pa natin, Lord, I give my life to you. Mga kapatid, this is very important. Let us begin with this. Just trust the Lord. Put all our trust in God. Give to Jesus 10% or more. Magsisimula lang po tayo doon. Kasi eventually, hindi lang po 10% or more ang dapat nating isuko. Lahat na para tayo ay handa nang salubungin si Jesus ng buo nating pagkatao. Amen. Kung hindi natin ito maisusuko, ano pa ang gusto niyong isuko? Praise the Lord. Diyan tayo lahat nagtitiwala. Kala natin na pandemic, mamamatay na tayong lahat. Kasi wala tayong hanap buhay, wala tayong pagkain, naka-lockdown ang lahat. Mga kapatid, in just pandemic, one pandemic, lahat tayo nangamba. Kasi walang material. Wala nang kikitain, hihinto ang lahat ng hanap buhay. Pero nabuhay tayong lahat, mga kapatid. Why? Dahil buhay tayo ng Panginoon. It is the Lord's income. Sa Panginoon lahat yan, mga kapatid. At mauulit-uli ang pandemic, mga kapatid, more than that. Para ma-realize natin, hindi ito ang buhay natin. Ang buhay natin ay pauwi na sa langit. Kaya ilagak natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. At unti-unti nating tanggalin ang pagmamahal at pagtitiwala sa mga bagay na material. Because ito po ay kalaban ng Diyos sa buhay natin. Diyos-Diyosan po yan, mga kapatid. Diyos-Diyosan. Salamat po. Napakaganda po mga kapatid. Ano po, napag-usapan natin ang bagay na ito sapagkat ito yung magpapanariwa ng ating puso para sa Diyos. Kaya sa ating mga buhay, araw-araw bubulaga po sa atin yung mga bagay na kinakailangan nating makita sa ating sarili. Minsan tinitingnan natin yung, kaya ay namamana po tayo sa iba. Sinasabi natin na marami silang Diyos-Diyosan na kinikilala sa sarili nila. Pero kung i-evaluatein po pala natin, mahal na Pangulo, yung ating mga sarili, ay pwede nating masumpungan na tayo rin po pala ay merong mga Diyos-Diyosan sa ating mga sarili. At pwedeng magindaan po yon yung tinatawag nating pagiging makasarili. Ano po? Si Brother Simeon Talusan ay meron po siyang isinare dito po sa ating pong chat box sa ating pong platform. Sabi niya, kung patuloy po nating pinapasakop ang ating sarili sa Panginoon, tunay nga po ay mababago ang ating pong pag-uugali na makasarili. Ayan, thank you po, Brother Simeon. Totoo po yun. At ang sabi naman po ni Pastor Jupet Bernabe, sabi niya, the cross is the antidote for covetousness. Ayan. Amen. Exactly. Wow. Yan. Amen. Masarap pong pag-usapan ng mga bagay na ito. At ang sabi po ni... Pastor John, bago mo basahin yung isa, gusto kong diinan yung kay Pastor Jupet. Binanggit po yung kasi ni Sister White yun. Binanggit po ni Sister White yun. The cross of Christ kills all narrowing selfishness. Amen. The cross of Christ kills all narrowing selfishness and promotes benevolence. Promotes benevolence. The cross of Christ promotes benevolence. Amen. Amen. Thank you po, mahal naming Pangulo. Tuloy ko pong basahin. Ito pong share po ulit ni Sister Net Lazaro. Ang sabi niya, meron daw pong 3 P's na pwedeng kahulugan ng tao sa pagiging makasarili. Mahal po nating Pangulo. Sabi niya dito, yun daw pong posisyon, profession, at saka po yung possession. Ayan. So, totoo nga po naman. Pwede pong gamitin ito ni Satanas na maging Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Amen. Kapatid, para tayo po... Ulitin mo yan? Tatlong P? Anong tatlong P? Position, profession, at saka po possessions. Yun. Hindi ba pwedeng gawing 4 P's yan?
At ang sabi pa po ni Pastor Marlon Sakdalan, God should always be the first in our lives. Ayan. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Dito po Tayo po 5:30 na, Pastor, at baka maubusan ng oras yung speaker natin. Kapatid, salamat po ng marami sa inyong mga responses. This is a very healthy discussion. We make these things very meaningful, mga kapatid. Napaka-meaningful po nito ngayong umaga sa atin. Nagpapasalamat po akong personal sa inyo na pinalaki nating muli ang Diyos sa umagang ito. Put God first and you will never be last. Tandaan po natin, God is bigger than the gift. So let us hangarin natin, i-desire po natin, ilagay ang Diyos sa una bago ang ating sarili. Hindi tayo pagkukulangin ng may-ari ng langit at ng lupa. The great provider and owner of everything. God bless you po. Okay po, thank you very much. Ang masarap pong pag-usapan ang bagay na ito. Pero ang ating pong oras ay nagtutumulin. Ang oras po natin ay 5:14 a.m. Ano ho? So huling bahagi na po ito ng chapter na ating pag-uusapan na kung saan tatalakayin po ng ating pong Women's Ministry Directress ngayong umaga. At sana po mga kapatid, samantalang iiwan natin ang chapter na ito, ito po ay mag-iiwan ng isang malalim na pagtatalaga sa ating pong Panginoon para po sa ating pong pagmamahal sa Kanya, ganoon din sa ating kapwa. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa umagang ito, samantalang pagpatuloy po nating pagbubulay-bulayan ang Kanya pong mga salita sa bahagi ng pagtatalakay ni Ma'am Winnie Manlungat. Okay po, ating pong ihanda ang ating mga sarili sa bagay nito. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment.
They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Mapagmahal po namin Diyos sa naming banal na nasa mga langit. Lubos kami nagpapasalamat muli sa umagang ito na binigyan kami ng buhay, taglay na kalusugan, upang muling ipagpatuloy ang aming paglilingkod sa inyo. Salamat din sa pribilehiyo na sa umagang ito, Panginoon, na italok kami sa God First Morning. Naway patuloy pong lumalim pa ang aming pagkakilala sa inyo. At patuloy pong pagpalain ng aming tagapagsalita ngayong umaga, si Ma'am Winnie Manlungat. At pagpalain din po, Panginoon, ng lahat ng tumutunghay sa God First Morning ay magiging isang napakalaking pribilehyo na lalong makilala ang aming Panginoon Jesus. Pagpalain po kami sa umagang ito. Ito pong aming samot-tiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen.
Amen. Daniel 8 presents a remarkable prophecy, known as the 2,300 Evenings and Mornings prophecy, a period that ended in 1844. As this prophetic time frame neared its end, there was a great revival in the study of Bible prophecies, especially those found in Daniel and Revelation. Led by William Miller, a diverse group from various denominations following extensive study, began waiting for Jesus' second coming in 1844. With great zeal, they began disseminating this truth within their churches. But after rejecting this belief, those churches chose to disfellowship the Millerites. When Jesus didn't come at the expected time, a small group kept investigating the Bible. They found additional truths that were rejected or forgotten by mainstream Christianity, such as the heavenly sanctuary, the enduring validity of God's law, and the Sabbath. As they grew, they recognized the importance of formal organization to further God's work. Then, between May 20th and 24, 1863, they convened the General Conference of the Seventh-day Adventists. By studying the book of Revelation, they also found that Jesus expected them to enlarge the proclamation of these restored truths, reaching to every nation, tribe, tongue, and people. This understanding led the Seventh-day Adventists to reject the Congregationalist system of governance that was embraced by the majority of other Christian denominations. The Congregationalist system of governance seems very appealing at first glance. It offers great independence to the local congregation, allowing each one to operate almost as an autonomous entity without significant organizational, theological, or financial accountability. However, by studying Bible prophecies, Adventist pioneers soon realized that Jesus' commission was so great that it would require highly coordinated efforts fostered by mutual trust and mutual submission. After much study, they also found in the Bible a model that led them to adopt the representative system of governance, in which all churches are united in doctrine, planning, and action. Also, financial resources are put together and then equitably distributed. They saw that it was only by uniting human and financial resources that the Holy Spirit would enable them to do more, go faster and farther, and reach the entire planet more rapidly. Because of this missionary commitment, the Adventist Church has work established in 212 out of the 235 countries and areas of the world, and the restored truths are preached in 401 languages and dialects. We testify that we trust that God is leading this prophetic movement when we distribute our promise offerings to equally support the mission of our local congregation and regional and international missionary needs. The combined offering plan, endorsed and promoted by the General Conference, recommends that 50 to 60% of our total offering should support the missionary work of the local church. 20 to 30% should support the regional missionary endeavors of the conference and union, and 20% should always support the World Mission Fund, or World Budget, providing equitable growth. As we return our tithe and promise offerings, may we put our desires last and God first. Winnie? God first morning po sa ating lahat. God first morning po. God first morning, ma'am. God first Sa morning po. pong nakalulugod na bagay, ang simulan po natin ang huling araw ng ating taong 2024 na may pakikipag-ugnayan sa ating manlalalang. Tayo po ay nasa chapter 5 na ng Councils on Stewardship. At sa pasimula po ng chapter na ito, ang topic ay may pamagat na Beneficence where Christ abides. Sinubukan ko pong i-google kung ano po yung ibig sabihin ng beneficence. Ang sabi po, it is an act of charity, mercy,
kindness with a strong connotation of doing good to others, including moral obligation. Ang beneficence po pala ay paggawa ng kabutihan sa iba. At kapag o kung ito ay ating ginagawa, si Kristo ang nananahan sa bawat isa sa atin. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay Diyos ng pag-ibig. And I'm sure ang bawat isa po sa atin ay may personal na testimonya tungkol dito. Noong panahong andito siya sa lupa, naiparanas niya itong dakilang pag-ibig. Naiparanas niya ito sa ating sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Wala siyang itinangi. At ito ang nais niya na ating gawin sa ating kapwa. Sa lahat ng nakakasalamuha po natin, iparamdam natin, ipakita natin ang pag-ibig at kabutihan na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya nga po ang sabi pa dito, when the perfect love of God is in the heart, wonderful things will be done. Kapag daw po ang perpekto o tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay nasa sa atin, nasa sa ating mga puso, marami pong kahangahangang bagay ang magagawa natin. Pero may paalala po sa bawat isa sa atin. But those who manifest indifference to the suffering ones of humanity will be charged with indifference to Jesus Christ. Kapag po pala binabaliwala, hindi natin pinapahalagahan ng iba, ganun din ang ginagawa natin sa ating Panginoong Hesus. Nothing stops spirituality from the soul more quickly than to enclose it in selfishness and self-caring. Ano po ba itong sap na salita na ito? Sabi po, takes away strength. So kapag po pala tayo ay selfish, walang ugaling mapagbigay, puro sarili lang ang iniisip, kapakanan lang po natin ang laging isinasaalang-alang, ito po ang magpapahina sa atin. Ito po ay magiging dahilan para hindi tayo lumago spiritually. Nais po ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng pusong paglilingkod sa ating kapwa. Meron po akong tatlong bagay dito na may kaugnayan sa paggawa ng mabuti sa iba. Una po, compassion. Ano po ba yung compassion? How do we show compassion to others? By showing empathy and kindness to those in need. Yung empathy po, sabi nga po nila, it is putting ourselves in other shoes. Kung ano po yung nararamdaman ng iba, dapat maramdaman din po natin yon. Na pag tayo po ba'y nasa sitwasyon na yon, ano po yung gusto natin gawin sa atin ng ating kapwa? Pangalawa po, social responsibility. Meron po pala tayong social responsibility. Caring for the vulnerable. Sino po ba yung mga vulnerable groups? Like children, orphans, widows, elderly, yung tinatawag po natin mga PWDs. We reach out to them sa anumang bagay na kaya po nating maibigay sa kanila. And lastly po, pangatlo, spiritual accountability. Recognizing Christ's presence in others. Ang sabi po sa Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya nga po mga kapatid, as we end the year 2024, and tomorrow is another blessing, another brand new year.
Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Nawa ang kanyang dakilang pag-ibig na ipinaparanas sa atin ay patuloy po natin maibahagi sa iba, lalo't higit sa mga nangangailangan nito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat at God bless po mga kapatid. Amen. 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 Marami pong salamat, Ma'am Winnie. Pagtatalagang mensahe na pinagkaloob ngayong umaga. Okay po, para po sa ating pong United Prayer ngayong umaga, ay hilingan po natin si Pastor Orlan Caliso para po Amen mga kapatid. Short but sweet, ano po? Ayan, tunay naman na hindi na dapat pahabaan yun. Madali lang intindihin yung lesson na talaga namang naunawaan natin lahat. Ano? Yun ang tinatawag na short but sweet. Bigyan ko lang ng 3 reflection. Ano? Maganda na yung reflection niya pero gusto ko rin ipunto yung sa atin. Number 1, yung tunay daw na pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng gawa. Ayan, ano? Hindi lang daw puro salita dapat. Kung talagang mahal natin ang Diyos, nakikita pala dapat sa ating gawa. Sa papanong paraan mga kapatid. Sa papanong paraan natin makikita na mahal natin ang Diyos. Nung sa lesson natin na nakaraan, tsaka ngayong beginning ng lesson ngayon, yung lesson study natin ngayon, lesson 1 ngayon, inulit yung tanong ni Jesus kay Peter na, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Yan ang sagot ni Peter, ano? Yung pag-ibig na binabanggit dito sa ating lesson, ito po yung sinabi ni Jesus kay Peter na, Peter, do you love me? Which is agape, or in Greek, agapao. Ang sagot naman ni Peter ay, yes, Lord, you know that I love you. Pag-ibig naman yun na phileo, at sa English ay philia, o sa friendly love naman, kung ating i-English yun, ano? Pag-ibig ng mga kaibigan. Iba naman yung agape. Yun yung unconditional love ang gusto ng Panginoon. Ano? Ngayon, kung ililipat naman natin sa atin, gaano natin kamahal ang ating Panginoon? Ito ba ay agape or philia? Mag-ingat po tayo kasi lahat tayo pwedeng magbigay ng kabutihan sa kapwa na hindi natin kilala. No? Kaya nga sabi ko, yung ganda yung kanta kanina nung umpisa. Oh Lord, I want to know you more. Kasi kailangan natin makilala ang Panginoon, ano? Bago natin maipakita yung tunay na pag-ibig. Bago natin magawa yung tunay na pag-ibig, which is agape. Bakit kailangan natin siya makilala? Dahil siya mismo yung nagpakita ng agape. Siya yung halimbawa, mga kapatid, ano? Si Jesus yung halimbawa, kaya kailangan natin siya makilala. Kung hindi natin siya kilala ng lubusan, ay hindi natin may papakita yung sinasabi niyang pag-ibig na agape, ano po. So yan, ano, maliwanag po yan mga kapatid, ano. Maaari tayong magpakita ng pag-ibig pero ito ay philia, which is ang gusto ng Panginoon ay agape. Siya na mismo yung halimbawa. Siya na yung halimbawa. Paano ito? Unahin ang kapwa bago ang sarili, ano po. Pangalawa, ang pagiging makasarili ay nagpapawala ng espiritual na lakas. Tama yan. Pag selfish tayo ay mawawala talaga yung ating spiritual na lakas. Ano? Mawawala unti-unti at hindi na natin napapansin. Halimbawa, Sabado na. Yan, Sabado na. Gusto pa nating matulog. Ayan, tinanghali tuloy tayo ng pagsimba. Kasi inuna natin sarili natin. Di ba? Nawala na tayo nabawasan na ating spiritual na lakas. Nakasanayan na natin mga kapatid. Isang halimbawa lang yan mga kapatid, yung pag-attend ng church. Isa pa, Sabado na, yung aking aanihin ay mabubulok. Pag hindi ko inani, aanihin ko muna. Alam na ng Panginoon yan. Maunawaan yan. Yan ang mga salita natin dati, no? Pero mali, mga kapatid, ano? Kailangan natin kailangan natin maalis yung ating pagiging makasarili. Marami sa ating makasarili, hindi natin namamalayan. Pangatlo, ang prinsipyo ng Kristyanismo ay dapat makita sa ating buhay.
Kung tayo naniniwala kay Kristo, iniibig natin siya, dapat makita sa ating buhay yung pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa salita, bagkus sa gawa. Nakasabi dito na, yung sinasabi dito na ay dapat ipakita natin sa ating aksyon at pag-ugali. Ang presensya ni Kristo sa puso ng mananampalataya ay parang isang bukal ng tubig na patuloy na nagpapalakas at nagbibigay buhay sa kaluluwa. So ayan ano, yung daw prinsipyo ng Kristyanismo dapat makikita sa ating buhay. Tuloy-tuloy, parang spring of water, ano? Tuloy-tuloy, bukal ng tubig, hindi napuputol. So, yan ang magandang ating lesson sa umaga na ito. Nawa, lahat tayo na bless. At tayo ay panalangin natin ang ating sarili na makita natin ang patuloy nating makilala ang Panginoon, ano? Sabi ni Sister Nimpa, please pray sa 5-year-old na anak ng isang member dito sa Tabacao. Si Giselle, ang name ng bata. Nabali ang buto sa kamay. Nabali ang buto sa kamay ng 5 years old na bata. Nadapa siguro po, ano? Need niyang operasyon na aksidente sa paglalaro. Salamat po. Sige po, sama natin sa panalangin. Inalis ko muna at baka maubuhan ko kayo, no? Basahin pa natin yung iba pa. Ito, mahaba yung kay Kuya Arman, ano? Pero nabasa ko naman yan. Ang isang magandang halimbawa dyan, Kuya Arman, ay yung buhay ni Jesus Christ na paulit-ulit natin binabanggit, ano po. Kailangan natin yan. Kaya sabi ko maganda yung kanta kanina, eh. Oh Lord, I want to know you more. Kasi pag nakilala mo yung Panginoon, yan ay makikita mo talaga yung unahin ng kapwa, ano po. Yan, makikita mo talaga. Si Jesus yung number one and the best example na po na pwede natin ibigay, ano? Dahil dito sa ating mga tao, wala tayong makikita na naging katulad na ni Jesus. Nagpupumilit na maging katulad ni Jesus, meron. Lahat tayo ganun, nagpupumilit. Pero yung naging katulad na talaga ni Jesus, ay wala pa akong nakita, ano po. Wala pa. Dahil yan sa mga takot natin, natatakot tayo. Dahil yan sa ating mga pangarap sa buhay. O isa na ako dyan, nahulog sa pangarap sa buhay. Na pangarap kong magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Which is makakamtan ko rin naman pala kung wala ako nung magandang trabaho. No? Yung sakto lang, makakamtan ko rin naman pala sa tulong ng Panginoon. Hopefully, ano, bago dumating ang panahon ay maging matatag ako, tayo lahat sa ating pananampalataya, no? Na huwag tayong matakot. Sige po mga kapatid, tayo ay patuloy na magdalanginan. Ipag-pray natin ang bawat isa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, salamat po ulit at kami muli yung ginising sa aming pagkakatulog. Salamat po sa muli yung pagbibigay sa amin ng aral patungkol sa pagiging Kristiyano, na pagsuko sa aming sarili kung paano kami matuturuan, kung paano kami makakasunod sa inyong kalooban. At salamat at nalaman namin na ang tunay na pag-ibig ay ang agape na tunay na inyo ipinakita sa amin. Nawa, ito ay aming matutunan unti-unti habang kami naghahanda sa inyo na lapit na pagbabalik. Nawa, ang nakamamatay na espiritual na lakas na pagiging makasarili ay aming unti-unting mapaglabanan at mapanagumpayan din naman, dahil ito ay kumukontra sa aming pagiging Kristiyanong pamumuhay. Nawa ang aming pagiging Kristiyano ay maipakita namin ng tuloy-tuloy, makita sa aming buhay ng tuloy-tuloy, upang sa ganun maka-encourage din naman kami ng iba. Ang dakilan Diyos, salamat sa mga lesson na araw-araw na muli nagpapaalala sa amin sa aming mga pagiging makakalimutin. Salamat po sa pagpapatuloy ng aming panalangin. Nais namin sama sa panalangin ng anak ng member ng Tabacao na si Giselle,
Sa po ay naksidente at nabali ang kanyang buto sa braso. Need po siyang maoperahan sa lalo madaling panahon o dakilan Diyos. Ipuin po sana yung mapagpagaling na kamay at patuloy na siya ipagalingin. Hinihiling din namin na ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal. Gayon din sa kanilang pagpapagaling ng bata na ito. Kaya po ang kanilang makita na kung saan nagbigay ng halimbawa ng tunay na pag-ibig sa amin. At alam namin na mararanasan namin ng kanyang pagmamahal, ng inyong pagmamahal na kung saan ay walang katumbas dito sa lupa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Nawa sa pagtatapos ng taon na ito, matapos na rin ang aming pagiging makasarili, matapos na rin ang aming inggit, matapos na rin ang aming galit sa aming kapwa, at mapuno ng pagmamahal. Turuan niyo po kami, o dakilang Diyos, na sa simula ng panibagong taon, matuto kami magpatawad, matuto kami maging mapagbigay, matuto kaming mas lalo pa namin kayong hanapin, kilalanin at sundin, o dakilang Diyos. Salamat po sa mga aral sa araw-araw. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Nympha Rivera, kung ano man ang kanilang mga kahilingan ay inyo pong dinggin ayon sa inyong kalooban. Ang sambayan ni Ate Revy kasama ng San Leonardo Church, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Teresita Diary Reyes, ang sambayan ni Sister Shelly Rosa Cinto, kung ano man ang kanilang pinagdaraanan sa buhay, maging ito man ay kalusugan, pinansyal at espiritual. Ito po ay inyong dinggin ayon sa inyong kalooban at tulungan po sila sa araw-araw na pumuhay. Ngayon din ang sambayan ni Sister Mildred, sambayan ni Sister Penny Domingo Ronas, ang sambayan din ni Kuya Arman Reyes, ang sambayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambayan ni Nanay Nerissa, ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambayan ni Sister Emelinda Makalalag Hodilla, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambayan ni Ma'am Pemi Sabat, ang sambayan ni Sister Mirna Gonzales, ang sambayan ni Ate Flor Erilla, kayo din ang sambayan ni Sister Rose Garcia Encarnado, at ang pangsambayan ni Sister Leonora Capiedes, o dakilang Diyos. Aming nilalapit sa inyo aming mga buhay. Wala po kaming kakayanang magawa magbago kundi sa tulong po ninyo. Kayo po manguna sa aming buhay, makilala namin kayo kagaya ng sinasabi sa awit, at patuloy namin kayong makasama sa aming paglago at pagbabago. Nawa ang kasakiman ay tinatatak sa aming puso ni Satan ay aming makita at maiwasan, sapagkat ito ay walang karapatan makapasok sa langit na bayan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa prayer warriors. At tinapos ko ng mabilis ang panalangin dahil nauubo ako, no? At patuloy na tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon at hanapin natin palagi araw-araw yung paghahanap sa Panginoon, mga kapatid, ano? Hindi pwedeng nahanap natin siya minsan kala natin kilala natin siya. Kasi ang si Satan na araw-araw din tayong ginugulo, no? Maraming binibigay sa ating pagsubok sa buhay, mga sitwasyon na kung saan ay mapapa-post tayo at mapapaisip. Nawa, patuloy tayong magtiwala sa Kanya lahat-lahat. Wala akong pinupuwera, maski sarili ko, ano po, ako rin naman ay nangangailangan. Kahit na ako ay palaging na ganito nagsishare sa inyo, hindi naman ako nawawala ng pagsubok sa buhay. Pare-pares tayo, ano po. So lahat tayo ay kailangan natin si Jesus, mga kapatid, ano. God first morning po sa lahat, hanggang bukas po muli. At masaganang pagpasok ng bagong taon sa ating lahat, kasama ang ating Panginoong Hesus. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.